Nakiusap si Larissa kay Mr. Lee. Alanganin ng matanda. Nito, "Are you sure you want to shed more tears?" Umoo ang dalaga. Hindi makumbinse si Mr. Lee. Nito, "You may not even believe me, Dr. Lucero, but I wouldn't blame you though. It's like romantic fiction or a corny movie." "I like corny movies, Mr. Lee, and romance stories even more," sabi ni Larissa. Nang matiyak ni Mr. Lee na hindi siya obrang umatras sa nasimulang kwento ng kanyang anak na binata, nagsalaysay na siya. Nang palayasin ni Mrs. Lee si Andrew sa kanilang tahanan, alam ni Mr. Lee na hindi kayang mabuhay ng anak sa maliit niyong kita. Kaya pagkaraan lang ng ilang linggo, ipinagtanong-tanong niya sa mga kaibigan ni Andrew kung saan ito nakatira. Naawa si Mr. Lee nang matunton ang ibinigay na address sa kanya ng isang kaibigan ni Andrew. It was a one-bedroom flat sa hindi magandang lokasyon sa syudad. Napakalayo niyon sa nilakihang malaking bahay at marangyang pamumuhay ni Andrew. Nang alukin ito ng ama ng sustento para maka-afford na tumira sa maayos na flat sa disenteng neighborhood, tumanggi si Andrew. Ibig nitong matutong tumayo sa sariling paa. At como yun lang ang kaya niyang buhay, magtitiis siya. Hindi na tinag si Andrew sa pakiusap ng ama, pero sa bandang huli, napapayag niya itong suplayan man lang siya ng pagkain. Nainsulto si Andrew sa alok na yun. Ngunit siguro, nasaling din ito sa pag-aalalang iyon ng magulang. Napilit ni Mr. Lee na bigyan siya ni Andrew ng spare key sa flat nito. And using that house key, tinyempohan lagi ng ama na wala sa bahay ang anak kapag sumasaglit siya roon para dalhin ang pinamiling groceries. Mr. Lee did that on purpose. Baka kasi tanggihan ng anak ang mga dadalhin niyang nakamihas na nitong maluhong pagkain. Ilang buwang ganoon ang nangyari hanggang isang gabi. Nainip si Mr. Lee sa kanilang bahay. Nag-iisa siya noon. Nasa magdamag na pakikipaglaro ng mahjong ang misis niya. He decided to drop by Andrew's flat. Nagbitbit siya ng isang boteng mamahaling champagne at ang paboritong Russian caviar ng anak. Pagdating niya sa flat, lasing si Andrew at umiiyak. May hawak itong kung ano, palawit sa gold chain na nakasabit sa leeg nito. Itinanong ng ama kung ano iyon. Ipinakita naman iyon ni Andrew. Isang singsing na may hugis pusong pulang bato. Sinabi ng anak na iyon ang sanla ng pag-ibig sa kanya ng Pilipina na hinamak noon ng mother niya. Sabi ni Andrew, "This is how I get by my loneliness, Dad. Every night before I go to bed, I kiss this ring. My girl's symbol of love for me. It reminds me of her each time I touch this heart-shaped stone." "So," sabi ni Mr. Lee, "you're now touching that ring. But how come you're still depressed?" "I'm utterly frustrated, Dad," sagot ni Andrew. "It's been nearly 10 years since we last saw each other. And I cannot
seem to see the light at the end of the tunnel. I missed her. I want us to be together. How do you know if she's still free, Andrew? Tanong ng daddy niya. Maybe she's now married, with lots of kids. No way, sabi ni Andrew. I believe in her love for me, Dad. I believe that she loves me the way I love her so much. Then, sabi ng daddy niya, why not go to the Philippines and find her? Suminghot muna si Andrew bago sinabi sa ama, I can't. Why not? Usisa ng matanda. Binanggit ni Andrew na nang paghayagan niya iyon ng pagtingin, sinabi niyang patatatagin niya muna ang kanyang buhay. Batid daw niyang mahirap lang ang pamilyang pinagmulan ng kanyang mahal. At sapagkat siya mismo, si Andrew, ay nahihirapang magsarili, ano raw ang karapatan niyang puntahan iyon sa Pilipinas sa panahong iyon? What kind of life can I offer her at this point, Dad? Sabi ni Andrew. I do not want to give her a miserable, cash-strapped life. I wanted to give her the best the world can offer. She deserves nothing less, not after what my own mother did to her. Awang-awang minusdan ni Mr. Lee ang anak. Ibig niya itong muling alukin ng salaping tulong. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, batid niyang tatanggi si Andrew. And somehow, ikinagalak iyon ng ama. Ang pagtindig ni Andrew sa naturang prinsipyo ay tanda ng makinangyong karakter. Ngunit nagdesisyon ng mga sandaling iyon si Mr. Lee. Kapag hindi nalasing si Andrew, mag-uusap sila ng husto. Ipababatid niya sa anak ang pagpapaayos niya sa kanyang accountants at family lawyer ng mga papeles para mahati na ang mana nilang tatlong magkakapatid. Nagpaka-subsob si Mr. Lee sa pagpapalago pa ng yaman para sa mga anak. At ngayong kailangan iyon ng bunso, bakit pa siya maghihintay na kunin sila ng misis sa kabilang buhay bago iyon pakinabangan ng mga anak? Ang paniwala ng matanda, hindi natutumbasan ng salapi ang kaligayahan. Ngunit sa kasamayan ni Andrew, mahalagang magkaroon na ito ng financial stability para maluwag sa loob nitong mapuntahan sa Pilipinas ang babaeng itinatangi. Nang iwan ni Mr. Lee si Andrew ng gabing iyon, nakahiga na ito, nakapikit, pero mahigpit pa rin nakakuyom ang isang palad sa sanlang singsing ng Pilipinang bumihag ng gusto sa puso nito. Hindi sukat akalain ng matanda na ganoon katindi kung umibig ang kanyang bunsong anak. Durugtungan pa sana ni Mr. Lee ang pagbubunton ng papuri sa bunsong anak. Pero nabahala na siya sa walang patid na agos ng luha ng doktora. I told you, anang matanda sa mahinang tinig. You were going to shed more tears. It's okay, Mr. Lee, pahikbing sabi ni Larissa. You have no idea how you made me so happy with your story of a beautiful
Beautiful, love. Napatigil ang dalaga sa sinasabi. May naaninag siyang lalaking palapit sa kanila. Pinahid niya ng likod ng kanyang palad ang mga luha sa mata niya para luminaw ang kanyang paningin. Pakiramdam ni Larissa. Tumigil sa pag-inog ang mundo. Sinundan ng tingin ni Mr. Lee ang kung sinong tinitingnan ng kausap. Pabiglang napatayo ang matanda. Andrew! Anito. Tuwang-tuwang sinalubong ni Mr. Lee ang anak na patungo sa hintayan ng operating rooms. Hindi agad nito napansin ang kakaibang pagkabigla sa mga mata nito. Nalito si Mr. Lee nang ma-realize na hindi sa kanya nakatingin ang anak, as if wala siya roon ng mga sandaling iyon. Nilampasan ni Andrew ang sumalubong na ama. Dumiretso si Andrew kay Larissa. Napagkaman nanginginig ang mga tuhod sa pagkabigla, ay naggawa na ring tumindig. Kahit hilam sa luha, nakita ni Larissa na ganoon pa rin ang itsura ni Andrew. Well, of course, nagmature ang mukha nito, pero naroon pa rin ang amo ng mga mata nito. Ang pang-akit ng mga labi na dumampi sa kanyang pisngi noong nasa Jurong Bird Park sila. She liked what she saw. Kahit ayon sa ama nito ay struggling human rights lawyer ito sa kanilang bansa, nakatatak naman sa tindig nito at pagdadala ng sarili ang kumpiyansang kayang-kaya nitong harapin ang kahit anong problema. Sa kabilang banda, sa umpisa'y nalito si Andrew pagkakita sa babaeng kausap ng ama, na agad niyang na-recognize na si Larissa. Malaki ang pinagbago ng dalaga. Mas tumangkad, mas gumanda, mas naging kaibig-ibig. Ngunit at muling nalito si Andrew. Nakasuot ng surgical gown si Larissa. Pero hindi ba't ang pangarap nito ay maging newspaper reporter? Iglap na naglaho ang walang saysay na pagtatakang iyon ng binata nang mamasdan niyang umaapaw sa pagmamahal ang itinutok na tingin sa kanya ni Larissa. Noon, naramdaman ni Andrew na tila siya payapos na pinalibutan ng matinding liwanag. Nilamon si Andrew ng pangarap niyang liwanag sa dulo ng madilim na tunnel ng kanyang mga pagsusumikap. Larissa and Andrew were both in tears nang magyakap sila. Hindi malaman ni Mr. Lee ang iisipin sa eksenang iyon. Pero nagsimula siyang maliwanagan nang biglang kumalas ang doktora sa pagkakayapos ng anak. May kinapa si Larissa sa dibdib ni Andrew. "Where is my heart?" tanong ni Larissa sa binata. Hinawakan ni Andrew ang palad ni Larissa na naghahanap sa kanyang dibdib. And with his other hand, kinapa niya ang suot na gold chain at inilabas ang palawit doon. "Ito ba ang hinahanap mo?" tanong ni Andrew. Nagulat si Larissa. "Marunong kang magtagalog?" tanong niya, takang-taka.
Halos araw-araw, sabi ni Andrew, ang mga kausap ko ay mga Pinay. May pagpipilian ba ako kung hindi ang matuto ng inyong lengguwahe? At marunong ka nga, bulalas ni Larissa. Talaga, sabi ni Andrew. And I've got so much to tell you, so much to explain. Magugustuhan mo siguro kapag sa language mo iyon isinalaysay ko, hindi ba? Hindi na nakatiis si Mr. Lee. Will you tell me what's going on? Bulalas nito. Parang walang narinig sina Larissa at Andrew. Sabi ng dalaga sa binata. Wala kang dapat ipaliwanag, Andrew. Ikinwento na yun sa akin ng daddy mo. Really? Tanong ni Andrew. Pero kailangan ko ng patunay, Andrew, sabi ni Larissa, na hindi ito panaginip lang. Although kung panaginip ito, ayokong magising tayo pareho. Larissa, sabi ni Andrew. Please, Andrew, pakiusap ni Larissa. Hindi na inulit ni Larissa ang pakiusap. Kailangan din kasi ni Andrew na tiyakin sa kanyang sarili na hindi siya nangangarap lamang. Iyon ang eksenang nasaksihan ng buong surgical team. Katatapos lang nilang ihatid ang inoperahan sa recovery room nang sabay-sabay silang lumabas mula sa OR recovery room. At walang hindi napamulagat sa nakita. It was a very pleasant surprise for the team. May mahigpit na kayakap at kahalik ang gwapong Singaporean ang kanilang ophthalmologist at takang nagkakamot ng batok ang mister ng pasyente. Larissa has finally recovered the heart she had lost in Singapore many moons ago.